Ako si Nad, isang katutubong Inuit na ipinanganak sa Nuuk, ang kabisera ng Greenland. Ang populasyon ng aming isla ay humigit kumulang 55,000 katao. Mas kaunti pa ito sa isang maliit na lungsod sa Pilipinas. Ngunit ang lupain na aming tinitirhan ay ang pinakamalaking isla sa mundo na may lawak na higit sa 20 beses ang sukat ng buong Luzon. Dito ko ginugol ang aking buong buhay. Mula pagkabata, may mga kuwento akong narinig mula sa aking lolo mga salaysay kung paano dumating ang aming mga ninuno sa lupaing ito at kung paano sila nakaligtas. Sabi ni lolo, kami ay mga taong nagmula sa Siberia. Naglakbay kami rito, libu-libong taon na ang nakalipas, tinatawid ang nagyayelong lupain. Ngunit sa mga nagdaang taon, isang kakaibang simoy ng hangin ang humihip sa aming isla. Noong una, inakala naming biro lang. Sa tingin ko, taong 2019 iyon, tumawa lang kami nang sabihin ng nooy Pangulo ng Amerika na gusto niyang bilhin ang Greenland. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagbago ang sitwasyon. Dahil sa pagbabago ng klima, nagsimulang matunaw ang yelo sa Arctic at nalaman ng lahat na may malaking dami ng yamang likas sa paligid ng aming isla. Rare earths, langis, natural gas, biglang napako ang atensyon ng malalaking bansa sa mundo sa amin. At dumating ang araw na iyon. Muling binanggit ng Pangulo ng Amerika ang tungkol sa Greenland, ngunit iba na ang tono ngayon. Binanggit na niya ang posibilidad ng military occupation, hayagang sinasabi ang pang-ekonomiyang dominasyon at paghawak sa seguridad. Hindi ako makatulog noong gabing iyon. Sa sala ng aming bahay, nagtipon ang pamilya. Walang patid ang daloy ng balita sa telebisyon. Tahimik na nakatanaw sa labas ng bintana si tatay, habang nakatakip naman ang mukha ni nanay sa kaniyang mga kamay. Mga mamamayan tayo ng Denmark, hindi ba? Poprotektahan tayo ng Denmark, tanong ng kapatid kong babae na nanginginig ang boses. Umiling si tatay. Walang kakayahan ng Denmark na protektahan tayo. Mahina ang kanilang hukbo at tiyak na hindi sila makikipaglaban sa Amerika. Kung gayon, anong mangyayari sa atin? Walang sinuman ang nakasagot. Hindi lang ang pamilya ko ang nakararamdam ng ganoong damdamin noong gabing iyon. Tiyak na nagkaroon ng katulad na usapan sa bawat tahanan sa Greenland. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho. Nagtatrabaho ako sa City Hall ng Nuuk. Pagdating ko sa opisina, lahat ng kasamahan ko ay nakasimangot. Mukhang walang sinuman ang nakatulog ng maayos. Pagsapit ng tanghalian, nagsimulang magtipon ng mga tao sa plaza sa harap ng City Hall. Sa simula, mga ilang dosena lang, ngunit mabilis itong dumami sa daan-daang katao. Dahil kakaunti ang populasyon ng aming isla, malaking bagay na ang dami na ito higit sa 10% ng buong populasyon ng Nuuk ang nagtipon. Isang matandang lalaki ang tumayo sa harap ng pulutong. Isa siyang iginagalang na matanda sa aming komunidad. Nagbukas siya ng bibig. Hindi tayo mga ari-arian. Sa isang pangungusap na iyon, natahimik ang plaza. Nagpatuloy ang matanda. Ang ating mga ninuno ay nagbantay sa lupaing ito sa loob ng libu-libong taon. Nariyan na tayo bago pa dumating ang Denmark. Bago pa man dumating ang Norway, tayo ang tunay na may-ari ng lupaing ito. Ngayon, sino ang nagpaplanong ipagbili tayo? Hindi tayo paksa ng negosasyon, nagpalakpakan ng lahat. Ngunit sa palakpakan na iyon, mayroong halong galit at takot. Alam naming lahat gaano man kami sumigaw, hindi makikinig ang mundo. Nagpatuloy ang pagtitipon sa plaza sa loob ng ilang araw. Sa simula, mapayapa ito, ngunit habang tumatagal, nagbago ang atmosfera. Ang mga kabataan ay nagsimulang magbigay ng mas matinding reaksyon. Kaya nangyayari ito dahil nananahimik tayo. Dapat tayong maging independiyente. Independiyente na ngayon. Sigaw ng isang binata. Sumabay ang mga tao sa kaniya sa pagsigaw. Ngunit iba ang realidad. Mahigit sa kalahati ng aming budget ay sinusuportahan ng mga subsidyo mula sa gobyerno ng Denmark. Kahit gusto naming maging independiyente, wala kaming kakayahang umasa sa sarili namin sa ekonomiya. Bukod pa rito, kung magpapataw ng puwersa militar ang Amerika, wala kaming magagawa. Pauwi na ako nang dumaan ako sa harap ng isang paaralan. Naglalaro ang mga bata sa bakuran. Tumakbo-takbo sila tulad ng dati, ngunit malungkot ang ekspresyon ng mga guro. Nakita kong tinipon ng isang guro ang mga bata at may sinabi. Nang maglaon, narinig ko na ipinaliwanag ng mga guro sa mga bata ang sitwasyon.
Siyempre, ipinaliwanag nila ito sa paraang madaling maunawaan ng maliliit na bata, ngunit simula noong araw na iyon, marami sa mga bata ang nagsimulang magkaroon ng bangungot na naginip daw sila na may mga hindi kilalang sundalo na pumapasok sa kanilang bahay. Nagsumite kami ng apela sa gobyerno ng Denmark. Nagpadala kami ng delegasyon sa Parlamento ng Denmark sa Copenhagen. Isa rin ako sa mga miyembro ng delegasyon na iyon. Napakaganda ng gusali ng Parlamento ng Denmark, ngunit ang sumalubong sa amin ay formal na mga salita ng pag-alo lamang, sabi ng isang mambabatas. Naiintindihan namin ang pag-aalala ng mga mamamayan ng Greenland, ngunit ang Denmark ay miyembro ng NATO at ang Amerika ang aming kaalyado. Kailangan nating kumilos ng maingat sa diplomatikong paraan. Anong ibig sabihin ng kumilos ng maingat? Nangangahulugan iyon ng walang gagawin. Naintindihan namin iyon. Idinagdag ng isa pang mambabatas, makikipagtulungan kami sa European Union upang maglabas ng magkasanib na pahayag. Hihilingin namin sa internasyonal na komunidad na igalang ang autonomiya ng Greenland. Pahayag? Poprotektahan ba kami ng isang piraso ng papel? Wala silang ipapadalang opisyal, walang hukbo, gagamit lang sila ng mga salita. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang Denmark ay walang intensiyon na seryosohin ang pagprotekta sa amin. O baka naman, wala silang kakayahan. Mayroon lamang 15,000 sundalo ang hukbo ng Denmark. Walang-wala ito kumpara sa Amerika. Nang bumalik ang delegasyon sa Greenland, pinalibutan kami ng mga tao. Nagtatanong sila tungkol sa resulta. Puno ng pag-asa ang kanilang mga mata. Hindi ko kayang sabihin ang totoo, ngunit ang aking ekspresyon siguro ang nagkuwento ng lahat. Kaya pala, malungkot na ngumiti ang isang matanda. Pinabayaan na naman tayo. Iniwan na naman tayo. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Ganoon na lagi ang aming tribong Inuit sa kasaysayan. Bago ang Denmark, napasailalim kami sa dominasyon ng Norway. At bago iyon, sinalakay kami ng iba't ibang bansa sa Europa. Lagi kaming itinuturing na pag-aari ng iba. Pagkaraan ng ilang araw, naglabas ng opisyal na pahayag ang European Union. Nagsalita sa telebisyon ang kinatawan ng European Union. Iginagalang ng European Union ang autonomiya at soberanya ng Greenland. Anumang unilateral na aksyong militar ay paglabag sa internasyonal na batas at hindi matatanggap. Mga magagandang salita iyon. Ngunit iyon lang, walang konkretong plano ng aksyon, walang pang-ekonomiyang parusa o pangako ng proteksyong militar. Noong gabing iyon, naglakad ako ng mag-isa sa tabing dagat. Ang malamig na hangin ng Arctic ay humaplos sa aking mukha. Sa kabilang ibayo ng dagat, may mga yelo na lumulutang. Naluha ako sa pag-iisip na ang magandang lupaing ito ay maaaring maging isang lugar ng digmaan. Nagring ang aking cellphone. Mensahe ito mula sa aking pamangkin. Tiyo, magiging pag-aari ba talaga tayo ng Amerika? Natatakot ako. Mensahe ito mula sa aking 15 taong gulang na pamangkin. Hindi ko alam kung paano sasagot. Gusto kong panatagin siya, ngunit ayaw kong magsinungaling. Umuwi ako at binuksan ang internet. Tiningnan ko ang reaksyon ng iba't ibang bansa sa mundo. Karamihan sa mga bansa ay may katulad na posisyon sa European Union, nagpapahayag ng pag-aalala, naghihikayat ng dialogo, at tumutukoy sa internasyonal na batas. Ngunit walang bansa ang talagang gumagawa ng aksyon. Ang community board ay punong-puno ng galit na mga komento. Walang intensiyon ang Europa na protektahan tayo. Kung talagang mahalaga tayo sa kanila, hindi sana nangyari ang sitwasyong ito. Ilang daang taon tayong naging kolonya ng Denmark, hindi ba? Pareho lang ito ngayon. Isa lang tayong teritoryo sa Arctic para sa kanila. Kailangan nating maging independyente. Sabay nating hanapin ang sarili nating daan. Ngunit malamig ang realidad. Kahit maging independyente kami, hindi namin mapipigilan ang puwersa militar ng Amerika. Sa kabilang dako, hindi rin kami maaaring umasa na lamang sa Denmark o Europa. Noong gabing iyon, matagal akong hindi nakatulog. Sa labas ng bintana, nakita ko ang kalangitan ng Arctic. Sumasayaw ang aurora. Naniniwala ang aming mga ninuno na ang aurora ay ang pagsasayaw ng mga kaluluwa ng aming mga ninuno. Tinitingnan ko ang aurora at nag-isip, wala bang bansa ang talagang magpoprotekta sa amin?
Mananatili ba kaming palaruan lamang ng malalaking bansa magpakailanman? Hindi ko pa alam noon. Sa pulong ng komunidad pagkaraan ng ilang araw, isang matanda ang magbabanggit ng isang pangalan na hindi inaasahan at hindi ko naisip na ang pangalang iyon ay tuluyang magbabago sa aming kapalaran. Lumipas ang isang linggo. Hindi bumuti ang sitwasyon. Sa katunayan, lumala pa ito. Nagsimula nang mag-ulat ang media sa Amerika na ang pag-angkin sa Greenland ay isang fait accompli, tapos na ang usapan. Sinusuri ko ang balita tuwing umaga. Sa mga palabas sa Amerika, lumalabas ang mga eksperto at nagpapaliwanag tungkol sa estratehikong halaga ng Greenland, ang ruta ng Arctic, ang rare earths, ang posibilidad ng pagtatayo ng base militar. Walang banggit man lang sa amin, ang mga residente, para bang hindi kami umiiral. Noong hapong iyon, nagkaroon ng emergency meeting ng komunidad sa City Hall ng Nuuk. Nagtipon ang mga kinatawan mula sa buong Greenland, puno ang silid-pulungan at umapaw pa sa pasilyo. Bago magsimula ang pulong, nakipag-usap ako sa ilang tao sa pasilyo. Mukhang pagod na pagod ang lahat. Baka ito na talaga ang katapusan, sabi ng isang babae. May-ari siya ng isang kainan sa Nuuk. Kalahati na lang ang dami ng customer ko. Natatakot ang lahat kaya hindi na lumalabas ng bahay. Kung magpapatuloy ito, kailangan kong magsara. Tumango ang isang mangingisda sa tabi niya. Kulang kami sa tao kahit lumabas kami sa dagat. Ang mga kabataan, kasama ang kanilang mga pamilya, ay nagtatago na lang sa bahay dahil hindi nila alam kung anong mangyayari bukas. Pumasok ako sa silid-pulungan. Sa unang hanay, nakaupo ang mga opisyal ng lokal na gobyerno at sa likuran, ang mga kinatawan mula sa iba't ibang rehiyon. Umupo ako sa gitna. Umakyat sa plataporma ang premier ng lokal na gobyerno. May malalim na pagod sa kaniyang mukha. Mga kaibigan, ginawa natin ang lahat ng diplomatikong pagsisikap sa loob ng nakaraang linggo. Nakipag-usap tayo sa gobyerno ng Denmark araw-araw at ilang beses sa mga kinatawan ng European Union. Ngunit alam na ninyo ang resulta, hindi ito maganda. Natahimik ang silid-pulungan. Ang Denmark ay may intensiyong tumulong sa atin, ngunit walang kakayahan. Ang European Union ay may kakayahan, ngunit walang intensiyon. Ang posisyon nila ay mahirap para sa kanila na gumawa ng agresibong hakbang dahil sa relasyon nila sa Amerika. Narinig ang mga buntong hininga mula sa lahat ng sulok. Ngayon, kailangan nating magpasya para sa ating sarili. Kami mismo ang magpapasya sa aming kinabukasan. Isang lalaki ang nagtaas ng kamay. Sa totoo lang, ano pa ang mga opsyon na maaari nating piliin? Wala tayong lakas para tanggihan ang presyon ng Amerika at wala tayong kakayahang maging independyente, hindi ba? Nanatiling tahimik ang premier ng ilang sandali. Kaya naman nagtipon tayo dito ngayon. Kailangan nating magtulungan, gamitin ang ating karunungan at maghanap ng paraan. Noon, isang matanda ang tumayo mula sa likurang hanay. Isa siya sa pinakamatandang matanda sa aming komunidad. Halos 90 na siya, ngunit malinaw ang boses niya. Gusto kong magtanong, ano ba talaga ang gusto natin? Tumingala ang mga tao at tiningnan ang matanda. Gusto ba natin ng kalayaan? O gusto ba natin ng proteksyon? Gusto ba natin ng kalayaan? O gusto ba natin ng kaligtasan? Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa silid-pulungan. Nagpatuloy ang matanda, kung ang nais natin sa kaibuturan ng ating puso ay mabuhay ng may dignidad, kailangan nating mag-isip ng iba. Sa halip na mamuhay bilang teritoryo ng Europa, tulad ng dati, dapat tayong maghanap ng lugar na talagang magpapahalaga sa atin. Nagtanong ang isang batang babae, saan iyon? Bukod sa Amerika, aling bansa pa ang gugustuhin tayo? Nag-atubili ng kaunti ang matanda at nagbukas ng bibig. Pilipinas kaya? Natahimik sandali ang silid-pulungan at pagkatapos ng ilang segundo nagkaroon ng tawanan. Ngunit hindi ito tumagal. Ito ay tawanan ng pagkalito. Pilipinas? Ang bansang iyon sa Timog Silangang Asya? Tanong ng isang tao. Tumango ang matanda. Oo, ang bansang iyon. At higit sa lahat, ito ay isang bansa na may mahabang kasaysayan ng pagiging kolonya, ngunit bumangon at nagtatag ng sarili nitong republika ng may dignidad. Ito ay isang bansa na nakatuon sa pagpapahalaga sa pamilya at bayanihan. Sa isang salita na iyon, nagbago ang hangin sa silid-pulungan.
Nagsimulang makinig ng seryoso ang mga tao. Isang binata na nakaupo sa likuran ang tumayo. May alam din ako tungkol sa Pilipinas. Hindi lang sa mga turista at drama nila, kundi sa kasaysayan nila. Kinuha ng binata ang kaniyang mobile device. Ang Pilipinas ay nasira rin ng bansa ng paulit-ulit dahil sa kolonisasyon at digmaan. Ngunit ngayon, isa sila sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa Asya at isang bansa na matatag na pinamumunuan ng demokrasya. Alam ba ninyo kung bakit sila lumakas? Nakinig ang mga tao. Dahil sa kanilang sariling pagsisikap sila bumangon, hindi sila umasa sa iba. Ang lakas nila ay nanggagaling sa bayanihan at hindi sa pananakop. Nagdagdag ng salita ang isa pang binata. Mabuti rin ang mga palabas sa telebisyon ng Pilipinas. Sa simula, nanonood lang ako dahil nakakatuwa, pero habang pinapanood ko, may naramdaman ako. Talagang pinahahalagahan ng mga taong iyon ang pamilya, pinahahalagahan nila ang komunidad. Tulad natin, sabi ng isang babae, ang anak ko ay fan ng musikang Pilipino. Nakikinig siya sa mga mang-aawit na Pilipino araw-araw at sabi niya, hindi kailanman sumusuko ang mga Pilipino. Kahit mahirap, tinatapos nila hanggang sa dulo. Hindi ba dapat ganoon din tayo? Lalong nagbago ang atmosfera sa silid-pulungan. Ang mga taong noong una ay inakalang walang kabuluhan ang ideya ay nagsimulang mag-isip ng seryoso. Isang guro sa kasaysayan ang nagtaas ng kamay. Nagturo ako sa aking mga estudyante tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay isang bansa na may mahabang kasaysayan, ngunit lalo na sa modernong kasaysayan. Pagkatapos ng digmaan at kolonisasyon, sumumpa silang hindi gagamit ng puwersa upang salakayin ng ibang bansa at nagtatag sila ng isang republika na nakatuon sa kapayapaan at pag-unlad. Sila ay tinawag na a country of resilience. Talaga? Nagulat na tanong ng isang tao. Oh, lubos silang nakaranas ng trahedya ng digmaan at kolonisasyon. Nakaranas sila ng maraming panghihimasok mula sa mga bansa sa kontinente at sa kabilang ibayo ng dagat. Ngunit pagkatapos ng digmaan, patuloy silang nagsumikap para sa sarili nilang pagtatanggol at pagunlad. Iyan ang kanilang modernong kasaysayan. Habang pinakikinggan ko ang kuwentong iyon, naramdaman kong tumitibok ang aking puso. Mayroon bang ganoong bansa sa mundo, isang bansa na malakas, ngunit hindi nananakop sa iba? Nagtanong ang isa pang tao, ngunit tatanggapin ba tayo ng Pilipinas? Kami na libu-libong kilometro ang layo mula sa Arctic? Sumagot ang matanda, hindi natin malalaman hanggat hindi natin itatanong, ngunit hindi bababasa. Kailangan nating linawin kung ano ang gusto natin. Ayaw nating madumina. Gusto nating maglakbay ng magkasama. Umunlad ang mga salitang iyon sa silid-pulungan. Maglakbay ng magkasama. Maglakbay ng magkasama, hindi madumina. Nagpatuloy ang pulong hanggang hating gabi. Nagbahagi ang mga tao ng mga nalalaman nila tungkol sa Pilipinas. May nagkuwento tungkol sa teknolohiya ng Pilipinas. May nagkuwento tungkol sa mga pagkain ng Pilipinas. At may nagpaliwanag tungkol sa puwersa militar ng Pilipinas. Isang dating militar ang nagsabi, ang hukbo ng Pilipinas ay malakas. Mayroon silang moderno at may kakayahang hukbo, ngunit para lamang iyon sa pagtatanggol sa kanilang sariling bansa. Mayroon silang pinakamahusay na sandata sa mundo, ngunit hindi pa nila ginamit ang malakas na hukbo na iyon upang salakayin ang ibang bansa simula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ginagamit lang nila ito para protektahan ang kanilang bansa. Tumango ang mga tao sa mga salitang iyon. Nang matapos ang pulong, muling umakyat sa plataporma ang premier ng lokal na gobyerno. Nagkaroon tayo ng mahalagang usapan ngayon. Sa tingin ko, kailangan nating seryosohin ang opsyon ng Pilipinas, ngunit hindi tayo maaaring magpasya ng padalos-dalos. Kailangan pa natin ng mas maraming impormasyon at mas maraming talakayan. Sumang-ayon ng mga tao. Magtipon tayo muli pagkaraan ng isang linggo. Hanggang noon, magsaliksik ang bawat isa tungkol sa Pilipinas at pag-isipan kung ano ba talaga ang gusto natin. Umuwi ako at binuksan ang aking computer. Nagsimula akong mag-search tungkol sa Pilipinas. Sa simula, naghahanap lang ako ng simpleng impormasyon, ngunit habang tumatagal, lalo akong naghahanap ng mas malalim kasaysayan, kultura, ekonomiya, maging ang puwersa militar ng Pilipinas.
At nagulat ako. Hindi talaga sila sumalakay sa ibang bansa simula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Mas nagulat ako sa bilis ng kanilang paglago. Nawasak ang lahat sa digmaan, ngunit sa maikling panahon, naging isa sila sa mga nangungunang ekonomiya sa mundo sa semiconductors, shipbuilding, kotse, electronic products. Sila ay world-class sa lahat ng larangan. Tiningnan ko rin ang defense capability ng Pilipinas. Malakas ang Army, Navy and Air Force nila. Nakakagulat lalo ang naval power nila. Mayroon silang mga barko, submarino, at mga sasakyang dagat. Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay ang ibang bagay. Ginagamit lang ng Pilipinas ang malakas na puwersa militar na iyon para sa depensa. Kapag nagpapadala sila ng hukbo sa ibang bansa, para lamang ito sa peacekeeping operations. Buong magdamag akong nagsaliksik tungkol sa pamumuhay, mga halaga, at social structure ng mga Pilipino. At napagtanto ko ang isang katotohanan, pinahahalagahan ng mga Pilipino ang komunidad. May kultura sila ng pagpapahalaga sa pamilya, mga kapitbahay at bansa. Pareho ito sa amin, ang mga Inuit. Kinabukasan, tumawag ako sa isang kaibigan. Anong tingin mo sa usapan tungkol sa Pilipinas sa pulong kahapon? Sa totoo lang, noong una, akala ko'y walang kabuluhan. Pero pagkatapos kong mag-isip ng magdamag, hindi pala masama. Mukhang mas maganda pa sa Amerika. Ganoon din ang tingin ko. Nag-search ako tungkol sa Pilipinas kagabi at mas maganda sila kaysa sa inakala ko, hindi ba? Nakita ko rin. Nanonood lang ako ng musika at drama nila dati. Pero nang saliksikin ko ng maayos, iba talaga. Talagang malakas silang bansa. Pumasok ako sa City Hall. Ang mga kasamahan ko sa pasilyo ay nag-uusap din tungkol sa Pilipinas. Nakita mo ba ang military capability ng Pilipinas? Nakakamangha talaga. Nakita ko ang data ng ekonomiya ng Pilipinas. Hindi ako makapaniwala, aling bansa pa ang lumago ng ganoon kabilis sa maikling panahon? Pero ang pinakamahalaga ay hindi sila nananakop, hindi ba? Iyon ang pinakagusto ko. Habang nakaupo ako sa opisina, lumapit ang isang kasamahan. Tingnan mo ito. Website ito ng Philippine Department of Tourism na nagpapakita ng pamumuhay ng mga Pilipino. Sa screen, may mga larawan ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, isang pamilya na kumakain ng sama-sama, pagtitipon tuwing Pasko, at pagbati sa isa't isa ng may paggalang. Tingnan mo ang paraan ng pagbati nila. Yumuyuko sila, hindi ba? Tulad natin. Totoo nga, yumuyuko ang mga Pilipino kapag bumabati. Kami, ang mga Inuit, ay yumuyuko rin bilang tanda ng paggalang. Pareho ang paraan, at tingnan mo rin ito. Talagang iginagalang ng mga Pilipino ang mga matanda. May kultura sila ng paggalang sa mga matanda. Tulad natin, hindi ba? Tama ang kasamahan ko. Iginagalang din ng aming lipunang Inuit ang mga matanda. Nakikinig kami sa mga salita ng mga nakatatanda at sinusunod ang kanilang karunungan. Pagsapit ng tanghalian, nagpunta ako sa library. Nag-isip akong maghanap ng mga aklat tungkol sa Pilipinas. Sa kabutihang palad, mayroon namang ilang piraso. Binuksan ko ang isa. Aklat iyon tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Habang nagbabasa ako, lalo akong nagugulat. Mula noong sinaunang panahon hanggang sa makabagong panahon, dumanas ang Pilipinas ng hindi mabilang na krisis. Paulit-ulit silang sinubukang salakayin ng mga bansa sa kontinente at sa kabilang ibayo ng dagat, ngunit hindi sila sumuko. At pagkatapos ng digmaan, sumumpa sila sa kapayapaan. Dumanas sila ng trahedya ng kolonisasyon at digmaan. Gaano kaya kahirap ang pagdurusang iyon? Ngunit kahit bumangon ang Pilipinas, hindi nila pinili ang daan ng paghihiganti. Habang binabasa ko ang isang bahagi niyon, naramdaman kong kumukulo ang aking dibdib. Hindi ako makapaniwala na may ganoong bansa sa mundo, isang bansa na malakas, ngunit hindi nananakop sa iba. Pag-uwi ko kinagabihan, nag-uusap na rin ang pamilya ko tungkol sa Pilipinas. Kuya, napanood mo na ba ang drama ng Pilipinas? Tanong ng kapatid ko. Hindi pa. Nanonood ako ng mga drama ng Pilipinas kamakailan at ang ganda, paulit-ulit na ipinapakita kung gaano kahalaga ang pamilya. Sobrang pareho sa atin. Sabi rin ni nanay. Nag-search din ako sa internet tungkol sa pagkaing Pilipino at nakita ko na kumakain ang buong pamilya sa isang mesa, tulad natin. Idinagdag ni tatay, sabi nila,
Talagang pinahahalagahan ng mga Pilipino ang kanilang mga ninuno. Narinig ko na gumagawa sila ng handa para sa kanilang mga ninuno. Iginagalang din natin ang ating mga ninuno. Talagang pareho. Noong gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, nag-isip ako, baka nga ang Pilipinas ang sagot sa atin. Tatanggapin kaya tayo ng bansang iyon sa kabilang panig ng mundo? Ngunit may isang bagay na tiyak. Ang Pilipinas ay hindi isang bansa na susubukang ipagbili tayo tulad ng ari-arian. Ito ay isang bansa na malakas, ngunit hindi susubukang dominahin ang ibang bansa. Iyon mismo ang gusto namin. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Sa panahong iyon, lahat ng tao sa Greenland ay nag-aral tungkol sa Pilipinas sa internet, sa mga aklat, sa mga drama, sa balita, at dumating ang araw ng ikalawang pulong ng komunidad. Maaga pa lang, nagsimula nang magtipon ang mga tao sa plaza sa harap ng Nuuk City Hall sa umaga ng ikalawang pulong ng komunidad. Nagbahagi sila ng mga resulta ng kanilang pagsasaliksik tungkol sa Pilipinas sa loob ng isang linggo. Maaga rin akong dumating. Sa lahat ng sulok ng plaza, nagtitipon ang mga tao at nag-uusap. Iba ang atmosfera sa isang linggo na ang nakalipas. Hindi na desperasyon, kundi pag-asa ang nararamdaman. Mabilis na tumakbo palapit sa akin ang aking pamangkin. Maliwanag ang ekspresyon ng 15 taong gulang na batang iyon. Iba siya sa nakaraang linggo na umiiyak dahil sa takot. Tiyo, nagsimula na akong mag-aral ng Filipino. Ako at ang mga kaibigan ko ay nag-aral ng kumusta po at salamat po. Nagsalita ang pamangkin ko ng Filipino, kahit baluktot ang bigkas. Naramdaman kong kumulo ang aking dibdib sa nakita ko. Ang galing mo nag-aaral ka na agad ng Filipino? Oo. Kalahati ng klase namin ay nag-download na ng language app para sa Filipino. Masaya rin ang guro namin na nag-aaral kami tungkol sa Pilipinas. Bumukas ang pinto ng silid pulungan. Pumasok ako sa loob. Mas marami pang tao ang nagtipon kaysa noong nakaraang linggo. Kung noong nakaraang linggo ay humigit kumulang 300 katao, ngayon ay mukhang higit sa 500 na umakyat sa plataporma ang premier ng lokal na gobyerno. Mga kaibigan, sa tingin ko, marami sa inyo ang nag-research tungkol sa Pilipinas sa loob ng nakaraang linggo. Ngayon, gusto nating magbahagi ng mga impormasyong iyon at seryosong pag-usapan ang ating kinabukasan. Isang lalaki ang unang nagtaas ng kamay. Nagsaliksik ako sa patakarang panlabas ng Pilipinas. Nakakita ako ng isang nakakagulat na katotohanan. Ang Pilipinas ay kaalyado ng Amerika, ngunit hindi sila basta-basta sumusunod sa Amerika. Nakinig ang mga tao. May sariling patakarang panlabas ang Pilipinas. Nakikipagtulungan sila sa Amerika, ngunit sa kritikal na sandali, naninindigan sila sa sarili nilang posisyon. Napakahalaga nito dahil iyon mismo ang gusto natin. Protektahan, ngunit hindi dominahan. Nagpalakpakan, tumayo ang isa pang tao. Profesor siya na nagtuturo ng ekonomiya sa Nuuk University. Suriin ko ang economic model ng Pilipinas. Pagkatapos ng digmaan, ang per capita income ng Pilipinas ay napakababa, mas mababa pa sa pinakamahihirap na bansa sa Africa. Naglabas ang propesor ng data. Ngunit ngayon, world class na ang kanila. Nagkaroon sila ng kahanga-hangang paglago sa maikling panahon. Paano ito naging posible? Paano? Tanong ng isang tao. Edukasyon at teknolohiya. Namuhunan ng malaki ang Pilipinas sa edukasyon at nag-focus sila sa pagpapaunlad ng teknolohiya. Hindi sila kumuha ng yaman mula sa ibang bansa, kundi bumangon sila sa sarili nilang lakas. Nagham ang mga tao. Nagtaas ng kamay ang isang batang babae. Nagsaliksik ako sa kultura ng Pilipinas. Ang kultura ng pamilya ang talagang nag-iwan ng impresyon sa akin. Talagang pinahahalagahan ng mga Pilipino ang pamilya. Ipinakita niya ang kaniyang mobile device. Mayroon silang piyesta opisyal na tinatawag na Pasko at Bagong Taon. Isang beses sa isang taon, nagtitipon ang buong pamilya. Sa araw na iyon, milyon-milyong tao ang umuuwi sa kani-kanilang lalawigan. Kitang-kita kung gaano nila pinahahalagahan ang pamilya, hindi ba? Ganoon din tayo, sabi ng matanda na nakaupo sa tabi ko. Para sa aming mga Inuit, ang pamilya ang lahat. Dahil mahaba at malamig ang taglamig, hindi kami mabubuhay kung hindi kami magtutulungan. Siguro,
Naramdaman din ng Pilipinas ang kahalagahan ng pamilya dahil sa mga digmaan na dinanas nila. Lumaganap ang pagkakaintindihan sa silid-pulungan, isang guro sa kasaysayan ng tumayo. Mas malalim kong pinag-aralan ang kasaysayan ng Pilipinas. Tiningnan ko kung paano sila naging isang peace state pagkatapos na mawala ang lahat sa digmaan. Nagbukas ng mga materyales ang guro. Patuloy na nanindigan ang Pilipinas sa pasipismo pagkatapos ng digmaan. Iniiwasan nila ang alitan sa ibang bansa at sinubukang lutasin ang problema sa pamamagitan ng dialogo. At bilang isang bansa na dumanas ng kolonisasyon at maraming hirap, patuloy silang nanawagan sa mundo para sa pagpapalaganap ng kapayapaan. Iyan ay talagang mahalaga. Oo, ito ay isang matibay na pagpapahayag ng kagustuhan na huwag hayaang mangyari muli sa sinuman ang trahedya na kanilang naranasan. Karamihan sa mga bansa, kapag lumakas, ay nagsisikap na makialam sa ibang bansa, ngunit iba ang Pilipinas. Natahimik ang silid-pulungan, lahat ay nagmumuni-muni sa kahulugan ng mga salitang iyon. Tumayo ang isa pang tao, dating diplomat siya ng Denmark. Suriin ko ang diplomasiya ng Pilipinas. Tiningnan ko, lalo na ang mga diplomatic activities nila sa nakalipas na 10 taon, at napakabalansing diplomasiya ang mayroon ang Pilipinas. Anong ibig sabihin yan? Napananatili nila ang relasyon sa lahat Amerika, China, Rusya at Europa, ngunit hindi nila isinasakripisyo ang sarili nilang posisyon. Napakahirap gawin iyon, lalo na ang panatilihin ang relasyon bilang kaalyado ng Amerika at kasabay nito, panatilihin ang isang trading partner relationship sa mga kalaban ng Amerika. Ngunit nagawa iyon ng Pilipinas. Tumango ang mga tao sa mga salitang iyon. Nagtaas ng kamay ang isang eksperto sa militar. Suriin ko ang defense capability ng Pilipinas. Nagulat ako. Ang Armed Forces of the Philippines ay isa sa mga nangunguna sa mundo. Mayroon silang napakamodernong kagamitan. Naglabas ng mga materyales ang eksperto, mas nakakagulat ang weapon system nila. Mayroon ang Pilipinas ng mga domestically developed tanks, fighter jets, frigates, and submarines. Gumagawa pa sila ng sarili nilang missiles at rockets. Ilang bansa lang sa mundo ang may ganoong technological capability. Kung gayon, bakit hindi sila nananakop sa ibang bansa? Tanong ng isang kabataan. Iyan mismo ang pilosopiya ng Pilipinas. Ang kanilang hukbo ay para lamang sa depensa. Nakasaad iyon sa kanilang saligang batas. Tinalikuran na nila ang digmaan. Naglabas ng bulong ng paghanga ang silid-pulungan. Tumayo ang isang doktor. Suriin ko ang healthcare system ng Pilipinas. Lahat ng mamamayan ng Pilipinas ay miyembro ng National Health Insurance. Lahat ay maaaring magpunta sa ospital at magpagamot. Napakahalaga nito para sa atin. Nagpatuloy ang doktor sa pagpapaliwanag. Kulang tayo sa medical facilities sa Greenland. Kapag may malubhang sakit, kailangan nating pumunta sa Denmark. Ngunit ang medical technology ng Pilipinas ay world-class. Kung makakasama natin ang Pilipinas, makukuha natin ang mga benepisyong ito. Nagtaas ng kamay ang isang edukador. Tiningnan ko ang education system ng Pilipinas. Ang sigasig ng Pilipinas para sa edukasyon ay talagang kahanga-hanga. Napakataas ng university admission rate nila. Ito ang isa sa pinakamataas na pamantayan sa mundo. Anong ibig sabihin yan para sa atin? Ang kinabukasan ng ating mga anak. Ngayon, wala tayong maayos na unibersidad sa Greenland. Kailangan ng ating mga anak na magpunta sa Denmark o ibang bansa para sa mas mataas na edukasyon. Ngunit kung makakasama natin ang Pilipinas, ang ating mga anak ay makakakuha ng world-class education. Noon, isang matanda ang tumayo mula sa likurang hanay. Mukhang nasa kalagitnaan siya ng 80s. May gusto akong sabihin. Natahimik ang silid-pulungan. Ang mga salita ng mga matatanda ay laging iginagalang sa aming komunidad. Nananatili akong nakatira sa lupaing ito sa buong buhay ko. Sa ilalim ng dominasyon ng Denmark, sa totoo lang, hindi kami kailanman naging tunay na malaya. Norway tapos Denmark palagi kaming pag-aari ng iba. Nanginginig ang boses ng matanda. Ngunit noong isang linggo, nang marinig ko ang tungkol sa Pilipinas, natawa ako. Inakala kong imposible na tatanggapin tayo ng bansang iyon sa Timog Silangang Asya. Tumango ang mga tao sa silid-pulungan.
Ngunit pagkatapos kong mag-research tungkol sa Pilipinas sa loob ng isang linggo, nagbago ang isip ko. Nakita ko ang mukha ng mga Pilipino. Sobrang pareho sa atin. Nakita ko ang paraan ng pagbati ng mga Pilipino. Pareho sa atin. Nakita ko kung paano nakikipag-ugnayan ang mga Pilipino sa pamilya. Hindi ito naiiba sa atin. Pinunasan ng matanda ang kaniyang luha. At ang pinakamahalaga, ang Pilipinas ay isang bansang nagdusa tulad natin. Nawala ang lahat sa digmaan. Ngunit hindi sila sumuko. Tumayo sila. At hindi kailanman sinubukang dominahin ang ibang bansa. Nagpalakpakan. Nagpatuloy ang matanda. Naisip ko, kung kailangan nating maglakbay ng magkasama sa isang tao, gusto kong makasama ang mga taong nakakaintindi sa pagdurusa natin. Gusto kong makasama ang isang bansa na ituturing tayong tao, hindi ari-arian. Napuno ng marangal na atmosfera ang silid pulungan. Sa tingin ko, magiging maayos ang Pilipinas. Umupo ang matanda. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa silid pulungan. Ngunit hindi ito mabigat na katahimikan. Ito ay katahimikan ng sandali na may isang bagay na nagdedesisyon. Dahan-dahang tumayo ang premier ng lokal na gobyerno. Mga kaibigan, marami tayong natutunan sa loob ng isang linggo na ito tungkol sa bansang Pilipinas at tungkol din sa ating sarili. Tiningnan ng premier ang silid pulungan. Sa totoo lang, noong una, nag-aalinlangan din ako nang lumabas ang usapan tungkol sa Pilipinas. Ngunit pagkatapos kong mag-research tungkol sa Pilipinas sa loob ng isang linggo, nagkaroon ako ng katiyakan. Anong katiyakan? Ang Pilipinas, ang sagot na hinahanap natin. Nagsimulang magbulungan ang silid pulungan. Siyempre, mahaba pa ang daan. Hindi pa natin alam kung tatanggapin tayo ng Pilipinas at hindi rin natin alam kung paano magre-react ang internasyonal na komunidad. Ngunit hindi bababa sa malinaw kung ano ang gusto natin. Nilakasan ng premier ang kaniyang boses. Ayaw nating madumina, ayaw nating ipagbili tulad ng ari-arian. Gusto nating umunlad ng magkasama ng may dignidad. At naniniwala ako na ang Pilipinas ang bansang makakatulong sa atin na magtayo ng ganoong relasyon. Napuno ng palakpakan ang silid pulungan. Tumayo ang isang binata. Kung gayon, anong gagawin natin? Kokontakin natin ang gobyerno ng Pilipinas? Tumango ang premier. Oo, kailangan nating opisyal na iparating sa gobyerno ng Pilipinas ang aming kagustuhan. Siyempre, hindi ito magiging madali. Ngunit sulit itong subukan. Nagtanong ang isa pang tao, paano kung tumanggi ang Pilipinas? Nag-isip muna ang premier bago sumagot. Okay lang yon. Hindi bababasa, malinaw nating ipinakita kung ano ang gusto natin. At sa proseso, mas nakilala natin ang ating sarili. Hindi na tayo isang lahi na basta-basta na lamang sumusunod. Tayo ay isang lahi na pumipili para sa sarili natin. Nagpatuloy ang pulong hanggang hating gabi. Tinalakay ng mga tao ang mga konkretong paraan kung paano kokontakin ang Pilipinas, anong mensahe ang ipararating at anong mga mungkahi ang gagawin. Pauwi na ako nang tumingala ako sa kalangitan. Sumasayaw ang aurora sa kalangitan ng Arctic. Sabi ni Lolo, ang aurora ay ang pagsasayaw ng mga kaluluwa ng mga ninuno. Naisip ko, siguro binabantayan din ng mga ninuno ang aming pagpili. At baka masaya sila na sa unang pagkakataon, kami mismo ang nagpasya sa aming kapalaran. Pag-uwi ko, gising pa ang lahat ng pamilya ko. Kumusta ang pulong? Tanong ni tatay. Maganda. Nagpasya kaming Pilipinas ang pipiliin namin. Ngumiti ng maliwanag si nanay. Mabuti naman. Gusto ko rin ang Pilipinas. Sa tingin ko, maiintindihan tayo ng mga taong iyon. Masaya rin ang kapatid ko. Kuya, mas lalo pa akong mag-aaral ng Filipino. Gusto kong makipag-usap sa mga Pilipino balang araw. Noong gabing iyon, natulog ako ng masaya. Sa wakas, nakaramdam ako ng pag-asa. Ngunit hindi ko pa alam noon kung gaano kalaking kaguluhan ang idudulot ng aming pagpili. Kung gaano kakaba ang Amerika, kung gaano kagalit ang Europa, at kung gaano ka-shock ang mundo. 3 araw pagkatapos ng pulong, opisyal na nagpadala ng liham ang lokal na gobyerno ng Greenland sa gobyerno ng Pilipinas. Maingat kaming kumilos. Sa halip na biglang humiling na mapasama sa Pilipinas, iminungkahi muna namin ang dialogo. Maikli at direkta ang nilalaman ng liham.
Ipinapaliwanag ang sitwasyon ng Greenland at ang kagustuhang tuklasin ang posibilidad ng kooperasyon sa Pilipinas. Siyempre, mas malaki ang tunay na intensyon namin, ngunit hindi namin maaaring ilahad ang lahat sa simula. Pumasok ako sa City Hall tulad ng dati noong araw na iyon. May kakaibang tensiyon sa opisina. Lahat ay naghihintay sa sagot mula sa gobyerno ng Pilipinas. May darating kayang sagot? Tanong ng isang kasamahan ng may pag-aalala sa boses. Darating. Ganoon ang bansang Pilipinas. Sagot ko. Sa totoo lang, wala rin akong katiyakan, ngunit gusto kong maniwala. Ngunit isang nakakagulat na bagay ang nangyari. 2 araw lamang pagkatapos magpadala ng liham, dumating ang sagot mula sa Philippine Department of Foreign Affairs. Mas mabilis ito kaysa sa inaasahan. Nagpatawag ng emergency meeting ang premier ng lokal na gobyerno. Dumalo rin ako. Pagpasok ko sa silid pulungan, may hawak na dokumento ang premier. Dumating ang sagot mula sa gobyerno ng Pilipinas. Natahimik ang silid pulungan. Nagpahayag ng interes ang Philippine Department of Foreign Affairs sa ating mungkahi. At sinabi nilang tinatanggap nila ang dialogo. Nagpalakpakan, mas nakakagulat pa. Sabi ng gobyerno ng Pilipinas na magpapadala sila ng isang technical team sa Greenland. Gusto nilang direktang mapakinggan ang aming sitwasyon. Talaga? Hindi makapaniwalang tanong ng isang tao. Oo. Sa loob ng 1 linggo, darating sa Nuuk ang technical team ng Philippine Department of Foreign Affairs na puno ng kagalakan ang silid pulungan. Ito ay patunay na sineseryoso kami ng Pilipinas. Ngunit isa pang balita ang dumating. Naglabas daw ng pahayag ang Pangulo ng Amerika. Agad kong binuksan ang telebisyon. Nakita ko ang Pangulo ng Amerika sa screen. Ang Greenland ay isang mahalagang estratehikong kasosyo ng Amerika. Gusto naming makipagtulungan ng malapit sa mga mamamayan ng Greenland. Nagpatuloy ang Pangulo. Handa ang Amerika na mamuhunan ng malaki sa Greenland. Taos-puso naming hinahangad ang pag-unlad ng Greenland. Mabuti rin ang Amerika. Mapang-uyam ng ngiti ng kasamahan ko sa tabi ko. Ngayon lang sila mag-i-invest? Wala silang interes sa atin sa loob ng 100 taon, tapos bigla silang mag-i-invest? Ganoon din ang naisip ko. Biglang nagbago ang ugali ng Amerika nang magpakita kami ng interes sa Pilipinas. Kinabukasan, may balita na bumisita sa Denmark ang US Secretary of State para pag-usapan ang problema ng Greenland. Tumawag sa akin ang isang kaibigan. Nakita mo, mukhang nagpapanik na ang Amerika. Nagulat talaga sila nang sabihin nating pupunta tayo sa Pilipinas. Mukha nga, pero huli na sila. Nagpasya na tayo. Tama, sawang-sawa na tayo sa dominasyon ng malalaking bansa. Anong mapapala natin kung mag-i-invest ang Amerika? Ito ay isang bansa na sinubukang bilhin tayo tulad ng ari-arian. Nagpatuloy ang mga maniobra ng Amerika. Pagkaraan ng 2 araw, personal na bumisita sa Greenland ang Secretary of State. Pagbaba niya sa Nuuk Airport, sinabi niya sa harap ng mga mamamahayag, "Iginagalang ng Amerika ang Greenland. Kami ang kaibigan ninyo." Ngunit ang reaksyon ng mga tao sa plaza na nagtipon ay mapanukso. May nagtaas ng placard, "Hindi kami ari-arian." Nagkaroon ng pagpupulong ang Secretary of State at ang Premier ng lokal na gobyerno. Dumalo ako bilang tagamasid. May tensiyon sa silid pulungan. Nauna ang Secretary of State na magsalita. Ang Greenland ay nasa isang mahalagang lokasyon sa North Atlantic. Maaaring garantiyahan ng Amerika ang seguridad ng Greenland. Sumagot ang Premier. Sabi mo ay seguridad, pero seguridad ba ang sinabi mong military occupation? Seguridad ba ang sinabi mong pagbili sa amin? Namilog ang mata ng Secretary of State. Iyon ay isang hindi pagkakaunawaan. Itinuturing namin ang Greenland bilang kasosyo. Kung gayon, bakit mo sinubukang bilhin kami? Binibili ba ang mga kasosyo gamit ang pera? Natahimik ang silid pulungan. Parang nawalan ng imik ang Secretary of State. Hindi na namin matatanggap ang dominasyon ng malalaking bansa. Gusto naming protektahan ang aming dignidad, matatag ang boses ng Premier. Iba ang Pilipinas. Itinuturing nila tayong tao, hindi ari-arian. Nag-aalalang sinabi ng Secretary of State, Pilipinas? Paano mapoprotektahan ng bansang iyon sa Timog Silangang Asya ang Greenland? Kailangan nating maging realistiko. Bansang Timog Silangang Asya? Tumawa ang Premier.
Ang Pilipinas ay isa sa mga nangungunang ekonomiya sa mundo. Ito ay isang bansa na may malakas na armed forces. Bukod pa rito, hindi pa sila nananakop sa ibang bansa simula noong digmaan. Maliit ba itong bansa? Hindi na nakasagot ang Secretary of State. Natapos ang pagpupulong ng walang resulta. Pagkatapos umalis ng US Secretary of State, mas lumakas pa ang determinasyon sa Greenland. Nagtipon ng mga tao sa plaza at sumigaw, "Okay lang ang Pilipinas. Pinipili namin ang dignidad. Tigilan na ang dominasyon ng malalaking bansa." Nandoon din ako sa plaza. Nakatayo sa tabi ko ang pamilya ko. Pare-pareho ang nararamdaman namin. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, isa pang mas malaking problema ang nangyari. Naglabas ng opisyal na pahayag ang European Union. Lumabas sa screen ng telebisyon ang President ng European Commission. Hindi matatanggap ang pagsulong ng integration ng Greenland sa Pilipinas. Ito ay labag sa estratehikong interes ng Europa at nagbabanta sa internasyonal na kaayusan. May galit sa boses ng President ng European Commission. Bakit ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya? Ang Greenland ay nabibilang sa Europa sa heograpiya, kasaysayan at kultura. Ito ay katawa-tawa, buntong hininga si tatay sa tabi ko. Sa huli, pareho lang ang Europa. Inakala nilang pag-aari nila tayo. Kinabukasan, naglabas ng pahayag ang Chancellor ng Alemanya, ang desisyon ng Greenland ay isang seryosong banta sa seguridad ng Europa. Mariin naming tinututulan ito. Sumali rin ang Pangulo ng Pransiya. Ang pagpasok ng Pilipinas sa Greenland ay isang paglabag sa soberanya ng Europa. Gagamitin namin ang lahat ng diplomatikong paraan upang pigilan ito. Lumakas ang pressure. Nagsimulang magpataw ng presyon ang European Union sa gobyerno ng Denmark. Maging ang posibilidad ng economic sanctions ay binanggit. Nag-alala ako, paano kung seryosong subukan ng European Union na pigilan kami? Ngunit isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Ang reaksyon ng mga mamamayan ng Europa ay ganap na iba sa kanilang mga gobyerno. Nagsimula ito sa Berlin, Alemanya. Lumabas ang mga kabataan sa kalye. Nakasulat sa mga placard na hawak nila, "Okay lang ang Pilipinas, igalang ang pagpili ng Greenland. Suportahan ang bansang mapayapa, ang Pilipinas." Nagkaroon din ng mga demonstrasyon sa Paris. Libo-libong mamamayan ang nagtipon sa plaza. Ang Pilipinas ay isang bansang mapayapa. Ibigay sa Pilipinas ang Greenland. Nagtitiwala kami sa Pilipinas. London, Rome, Madrid, Amsterdam, parehong mga demonstrasyon ang nangyari sa lahat ng dako. Ang mga kabataan ng Europa ay nagkaisa sa isang tinig. Nakita ko ang mga eksenang iyon sa internet. Hindi ako makapaniwala. Kinakampihan kami ng mga mamamayan ng Europa. Sabi ng isang binata sa Alemanya sa isang interview. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamapayapang bansa na alam namin. Malakas, ngunit hindi nananakop. Kung pinili ng Greenland ang Pilipinas, dapat nating igalang ang pagpili na iyon. Sabi rin ng isang estudyante sa Universidad sa Pransiya, tinuturing ng mga gobyerno sa Europa ang Greenland na parang pag-aari nila. Ngunit may karapatan ang mga tao ng Greenland na magdesisyon ng malaya. Kung pinili nila ang Pilipinas, iyan ang sagot. Lumabas ang mga resulta ng public opinion polls sa iba't ibang bansa sa Europa. Nakakagulat. Higit sa 60% ng mga mamamayan ang nagsabing sinusuportahan nila ang pagpili ng Greenland sa Pilipinas. Isang pahayagan sa Alemanya ang nagsulat sa isang editorial. Hindi sinakop ng Pilipinas ang sinumang bansa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa halip, tumulong sila sa mga bansang nawasak ng digmaan. Hindi rin nila nakalimutan ang pagmumuni-muni sa nakaraang digmaan. Anong dahilan mayroon tayo para hindi magtiwala sa ganoong bansa? Ang isang maimpluwensiyang French weekly ay naglathala ng isang artikulo na may katulad na tono. Pinili ng Greenland ang dignidad. Kami sa Europa ay nagtayo ng mga kolonya sa loob ng ilang daang taon at nagdomina sa mundo. Ngunit hindi ginawa iyon ng Pilipinas simula noong digmaan. Ngayon, oras na para matuto tayo. Nagkaroon din ng pagbabago sa European Parliament. Nagsimulang punahin ng mga mambabatas ng oposisyon ang gobyerno. Sa Parlamento ng Alemanya, sinabi ng isang mambabatas, "Anong karapatan mayroon tayo para pigilan ang pagpili ng Greenland? Sila ay isang malayang lahi.
Kung pinili nila ang Pilipinas, dapat nating batiin ang pagpiling iyon. Nagpalakpakan. Isang katulad na bagay ang nangyari sa parlamento ng Pransiya. Hindi natin kaaway ang Pilipinas. Sa halip, sila ang bansa na dapat nating matutunan. Malakas, ngunit mapagkumbaba. Mayaman, ngunit hindi nananakop. Nagpanik ang mga gobyerno sa Europa. Nagsimulang salungatin ng mga mamamayan at parlamento ang patakaran ng gobyerno. Pagkaraan ng isang linggo, nagkaroon ng summit meeting ang European Union. Kahit closed-door meeting ito, unti-unting kumalat ang nilalaman. Sabi nila, nagbago raw ng posisyon ang Chancellor ng Alemanya. Ang kagustuhan ng mga mamamayan ng Alemanya ay igalang ang autonomiya ng Greenland. Sumuko rin ang Pangulo ng Pransiya. Kung ipagpapatuloy natin ang diplomatikong presyon, lalabas lang na masama ang imahe ng Europa. Sa huli, binawi ng European Union ang kanilang opisyal na posisyon. Isang bagong pahayag ang inilabas. Iginagalang ng European Union ang sariling pagpili ng mga mamamayan ng Greenland. Anuman ang kanilang desisyon, sinusuportahan namin ito. Naluha ako nang makita ko ang balitang iyon. Kinampihan tayo ng mundo. Nagtipon ang mga tao sa plaza. Lahat ay sumisigaw. Nagawa natin. Sumuko na ang European Union. Ngayon, makakasama na natin ang Pilipinas. Sa unang pagkakataon, kami mismo ang nagpasya sa aming kapalaran. Tumingala ako sa kalangitan. Napakalinaw ng kalangitan ng Arctic. Sabi ni Lolo, ang malinaw na kalangitan ay ang pagpapala ng mga ninuno. Noong gabing iyon, dumating ang tawag mula sa Philippine Department of Foreign Affairs. Ayon sa kanila, tuloy ang pagbisita ng Philippine Technical Team sa Greenland ayon sa plano. Nagsimula kaming maghanda sa pagtanggap sa Philippine Team. Ang aming puso ay puno ng pag-asa at pananabik. Sa wakas, makikita na namin ng personal ang mga tao ng bansang pinili namin ang bansang ituturing kaming tao, hindi ari-arian. Noong gabing iyon, bago ako matulog, nag-isip ako, tama ba talaga ang ginawa naming pagpili? Tatanggapin ba talaga tayo ng Pilipinas? Ngunit may isang bagay na tiyak, hindi na kami susuko sa dominasyon ng malalaking bansa. Pinili namin ang dignidad at ipaglalaban namin ang pagpiling iyon hanggang sa huli. Pagkaraan ng isang linggo, darating ang Philippine Team. Sa sandaling iyon, magsisimula ang aming tunay na paglalakbay. Sa araw na dumating ang Philippine Team, daan-daang tao mula sa Greenland ang nagtipon sa Nuuk Airport. Nandoon din ako. Tumibok ng malakas ang puso ko. Lumapag ang eroplano, bumukas ang pinto, at bumaba ang delegasyon ng Philippine Department of Foreign Affairs. Hinding-hindi ko malilimutan ang sandaling iyon ang pakiramdam nang makita ko sa unang pagkakataon ang mukha ng mga Pilipino para kaming magkakahawig. Ang mga tampok ng mukha, ang hugis ng mata, maging ang kulay ng balat. Sabi ng isang matanda na nasa tabi ko habang pinupunasan ang kaniyang luha, talagang kamukha natin ano. Baka, iisa talaga ang ninuno natin. Lumapit ang Philippine Delegation Head sa premier ng lokal na gobyerno at bumati. Ngunit isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Malalim na yumuko ang Philippine Delegation Head. Eksaktong pareho ito sa paraan ng pagbati namin, mga Inuit. Yumuyuko para magpakita ng paggalang. Isang karangalan na makilala kayo, sabi ng Philippine Delegation Head sa matatas na Ingles. Salamat sa inyong paglalakbay, maligayang pagdating, sagot ng Premier. Nagsimula ang pagpupulong kinabukasan. Dumalo ako bilang tagamasid. Sa silid pulungan, magkaharap na nakaupo ang mga kinatawan ng dalawang bansa. Nauna ang Philippine Delegation Head na magsalita. Lubos kaming nalungkot nang marinig namin ang sitwasyon ng mga mamamayan ng Greenland dahil kami, ang Pilipinas, ay dumanas din ng kasaysayan kung saan nawala ang lahat dahil sa kolonisasyon at digmaan. Tumango ang Premier. Bumangon kami sa sarili naming lakas mula sa abo ng digmaan at nagpasya kaming maging mapayapa. Kaya, naiintindihan namin kung gaano kasakit ang mawalan ng lahat, taos-puso ang boses ng kinatawan ng Pilipinas. Nagpapasalamat kami sa inyo, mga mamamayan ng Greenland, dahil pinili ninyo ang Pilipinas, ngunit kailangan nating maging maingat. Ito ay issue na nakasalalay sa kinabukasan ng dalawang lahi. Siyempre, sagot ng Premier, ayaw nating madomina. Gusto nating maglakbay ng magkasama.
bilang pantay na kasosyo. Eksakto, ngumiti ang kinatawan ng Pilipinas. Iyan din ang iniisip namin. Kung magkasama tayong maglalakbay, hindi ito dominasyon, kundi koeksistensiya. Nagpatuloy ang pagpupulong sa loob ng 3 araw. Nag-usap ng tapat ang dalawang panig. Tinalakay ang lahat problema sa ekonomiya, issue sa seguridad, at usapin sa kultura. Nilakbay ng Philippine team ang iba't ibang lugar sa Greenland. Tiningnan nila ng personal ang mga paaralan, ospital, baryo ng mangingisda, at minahan. Isang Pilipinong diplomat ang bumisita sa isang paaralan. Bumabati ang mga bata sa Filipino. "Kumusta po?" Naluha ang diplomat. "Salamat mga bata. Maraming salamat sa pag-aaral ng aming wika." Nagtaas ng kamay ang isang bata. "Hindi po ba talaga nanakop ang Pilipinas sa ibang bansa?" Seryosong sumagot ang diplomat. "Oo. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ni minsan ay hindi kami naunang sumalakay sa ibang bansa. Nakasaad iyan sa aming saligang batas. Tinalikuran na namin ang digmaan. Bakit? Dahil kami ang nakakaalam ng higit kaninuman sa takot ng digmaan. Dahil alam namin ang pagdurusang iyon, hindi namin kailanman gugustuhin na maranasan ng ibang bansa ang katulad na pagdurusa." Nagpalakpakan ng mga bata. Sa huling araw ng pagpupulong, isang mahalagang pahayag ang ginawa ng Philippine Delegation Head. Iginagalang ng gobyerno ng Pilipinas ang pagpili ng mga mamamayan ng Greenland. "Handa kaming maglakbay ng magkasama sa inyo." Nagsimulang magbulungan ang silid-pulungan. Ngunit, hindi lang ito desisyon ng gobyerno ng Pilipinas. Kailangan din ang pagsang-ayon ng mga mamamayan ng Pilipinas. "Kami ay isang demokratikong bansa." Tumango ang Premier. "Siyempre, ganoon din kami. Muli naming kukumpirmahin ang kagustuhan ng aming mga mamamayan." Nang umalis ang Philippine team, mas marami pang tao ang nagtipon sa airport. Lahat ay kumakaway at nagpapaalam. Sabi ng Philippine Delegation Head sa huli, "Magkikita tayo muli sa lalong madaling panahon. Sa susunod na pagkakataon, makakapagbigay na tayo ng mas konkretong detalye." Umalis ang eroplano. Tiningnan ko ang eroplano na lumiliit sa kalangitan at naisip, sa wakas, magsisimula na talaga. Pagkaraan ng isang buwan, nagkaroon ng historic referendum sa Greenland. Maikli ang tanong, sang-ayon ka ba na isulong ng Greenland ang integration sa Republika ng Pilipinas? Ang voter turnout ay 92%. Halos lahat ng mamamayan ay lumahok. Lumabas ang resulta ng bilangan ng boto. 87% ang pumabor, 13% ang tumutol. Napakalaking pabor. Sumigaw ang mga tao sa plaza na nagtipon. Niyakap nila ang isa't isa at umiyak. Naluha rin ako. Nagawa namin. Kami mismo ang pumili. Kasabay nito, nagkaroon din ng public opinion poll sa Pilipinas. Tinanong ang mga mamamayan ng Pilipinas, "Sa tingin ninyo ba ay dapat tanggapin ang mungkahi ng Greenland na integration sa Pilipinas?" Nakakagulat ang resulta. 78% ang pumabor. May intensyon din ang mga mamamayan ng Pilipinas na tanggapin kami, sabi ng isang Pilipinong mamamayan sa isang interview. "Nakakaantig na nagtitiwala sa amin ang mga tao ng Greenland. Dapat din silang tanggapin namin na parang pamilya." Sabi ng isa pang mamamayan, "Hindi na maliit na bansa ang Pilipinas. Oras na para maging halimbawa tayo sa mundo. Koeksistensiya, hindi pananakop." Nagsimula ang opisyal na negosasyon ng dalawang gobyerno. Kahit komplikado ang proseso, dahil taos-puso ang magkabilang panig, mabilis na umusad ang negosasyon. At sa wakas, dumating ang araw na iyon. Nagkaroon ng historic signing ceremony sa Maynila. Nilagdaan ng premier ng lokal na gobyerno ng Greenland at ng Pangulo ng Pilipinas ang mga dokumento. Napagpasyahan na ang Greenland ay magiging isang espesyal na otonomong teritoryo ng Pilipinas. Pananatilihin namin ang mataas na antas ng autonomiya habang tinatanggap ang proteksyon at suporta ng Pilipinas. Sa signing ceremony, sinabi ng Pangulo ng Pilipinas, "Ngayon ay isang makasaysayang araw. Ang araw kung saan nagkaisa ang dalawang lahi, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng tiwala." Sabi rin ng Premier ng Greenland, "Hindi kami madodomina. Maglalakbay kami ng magkasama. Ito ang tunay na integration."
Matapos ang signing ceremony, nagtungo ako sa plaza ng Nuuk. Libu-libong tao ang nagtipon. Lahat ay nanonood ng signing ceremony sa Maynila sa malaking screen. Sa screen, magkatabi na nakasabit ang bandila ng Pilipinas at ang bandila ng Greenland. Sumigaw ang mga tao. Nakatayo sa tabi ko si Lolo. May mahinahon na ngiti sa mukha ng aking lolo na mahigit 90 taong gulang na. Lolo, tama po ba ang ginawa namin? Tanong ko. Oo, tama. Sa unang pagkakataon, kami mismo ang nagpasya sa aming kapalaran. Malaking bagay na iyon. Tumingala si Lolo sa kalangitan. Matutuwa sana ang lolo ng lolo ko kung nabubuhay siya. Kung nakita niya na hindi na tayo pag-aari ng sinuman, isinusulat ko ang liham na ito ngayon. Liham na ipapadala sa mga mamamayan ng Pilipinas. Kami, ang 55,000 Inuit, ay pinili kayo. Hindi dahil malakas kayo, kundi dahil kayo ay isang lahi na nagmamahal sa kapayapaan. Hindi dahil mayaman kayo, kundi dahil kayo ay isang lahi na nakakaintindi sa sakit. Magkahawig tayo. Magkahawig ang mukha natin, ang paraan ng pagbati natin, at ang mga halaga natin, baka. Kami ay mga kapatid na naghiwalay sa iisang ugat libu-libong taon na ang nakalipas. Ngayon, maglalakbay tayong magkasama. Hindi dominasyon at di-dominasyon, kundi bilang pantay na kasosyo. Poprotektahan namin ang Arctic at bibigyan ninyo kami ng mga pagkakataon. Ang aming mga anak ay mag-aaral ng Filipino, baka, balang araw, matutunan din ng mga anak ng Pilipinas ang wika ng Inuit. Ipagagalang natin ang kultura ng isa't isa at aalalahanin ang kasaysayan ng isa't isa. Mga mamamayan ng Pilipinas, salamat sa inyong pagtanggap sa amin. Hindi namin kayo bibiguin. Gagawin namin ang aming makakaya bilang bahagi ng bansang ito. At ipakita natin sa mundo, maaari tayong magkaisa, hindi sa pananakop, kundi sa koeksistensiya. Hindi sa puwersa, kundi sa tiwala. Hindi kami ari-arian, kami ay tao. At tinrato ninyo kami bilang tao. Iyan ang dahilan kung bakit pinili namin ang Pilipinas. Salamat po. Mula sa 55,000 Inuit ng Greenlandia bilang kinatawan, ang kwento ay nagtatapos dito. Kung ang kamanghamanghang paglalakbay na ito ng pagsasanib ay nakapagbigay sa inyo ng kaunting inspirasyon, paki-subscribe at paki-like. Lubos kaming magpapasalamat kung susuportahan ninyo kami sa mga komento. Ang inyong suporta ay malaking lakas para sa amin. Maghahatid kami ng mas maraming nakakaantig na kwento sa susunod. Maraming salamat sa inyong panonood.